Ako si Maria at ito ang aking kwento. Huminto ang kotse ni Tristan sa harapan ng gusali ng Lumina Essence. Agad bumaba ang driver at binuksan ang pinto para sa kanya. Lumabas siya ng kotse at tumingin sa matayog na building ng Lumina. Hindi niya inakalang makakabalik pa siya sa Lumina. Halos 3 linggo rin siyang nawala. Sana hindi makaapektong kumalat na video ngayong muli siyang lumantad. Naglakad siya papasok sa main entrance ng lobby. Binati siya ng 2 gwardyang nakabantay at tinugon niya ang mga ito ng isang ngiti. Pagkapasok niya sa lobby, binati siya ng lahat ng empleyadong nakakasalubong niya. At walang sawa naman niyang tinugon ng mga yon ng isang magandang ngiti. Alam niyang may pagtataka ang mga ito, maging siya ay nagtataka rin sa sarili niya. Nagiging hobby na ata niya ang ngumiti ngayon. Nasa executive floor na siya nang makita niya si Jax na papalapit sa kanya, nakangiti. "Good morning and welcome back, sir." Masayang bati nito. "Thank you, Jax. How's everything here at Lumina?" "Nasa opisina ba si Darius ngayon?" Sunod-sunod niyang tanong habang naglalakad papunta sa opisina niya. "Hindi po siya pumasok ngayong araw. Alam po yata niya na ngayon ang balik mo sa kumpanya," sagot ni Jax. "So do I have any appointments today?" Tanong niya na papasok sa kanyang opisina. Binuksan naman ni Jax ang kanyang journal na hindi niya inilulubay sa kanya. "Wala po kayong appointments ngayon maliban sa isa." Napabaling si Tristan kay Jax. May kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman. Sino kayang bisita ang gustong makausap siya? "She's back, Tristan." His brows furrowed. "Who?" "Madeline Guevara. Nag-set siya ng appointment para makausap ka," sagot ni Jax. Umiling si Tristan at naupo sa kanya sa swivel chair. "Ayoko siyang makausap. You know that she's banned in Lumina." "Bakit mo hinayaang mabigyan siya ng appointment, Jax?" May galit sa kanyang tinig. "She insisted. May mahalaga raw kayong pag-uusapan. Pinagbigyan ko na. Nagmamakaawa kasi eh. Alam mong mahina ako sa mga babaeng umiiyak." "Shit, Jax. I invited Catriona to dinner tonight and yet gusto mong makipag-usap ako kay Madeline?" "That's ridiculous." Marahas na napabuga ng hangin si Tristan. Kuyang ang kamao sa ibabaw ng lamesa niya. "Sorry, hindi ko alam. I will call her and tell her that you can't make it." Biglang bawi ni Jax sa tumingin ng paumanhin sa amo. "You will do that? Do you think Madeline will believe you kapag sinabi mo bigla na kung gagawin?" "You know her well, Jax. Hindi yun titigil hanggat hindi ako nakakausap." "Just try. Alam din naman niyang ikaw ang tao na maraming ginagawa at mas sinuunang negosyo sa lahat. I know she will understand," ani ni Jax. "Let's see. But please don't tell her anything about me. Ayoko na guguluhin niya si Catriona. She's from my past at ayoko nang balikan lahat yon," madiing sabi ni Tristan. Umupo si Jax sa upuang nasa harapan niya. "I noticed that you've become serious about Catriona." "Bakit? Mahal mo na ba siya?" Tanong nito. Napasandal siya sa upuan niya. May kumawalang matamis na ngiti sa labi ni Tristan. Humalakhak ng malakas si Jax. "Shit, what's with that big smile?" Tudyo nitong tanong. "So you're in love with her? Kailan pa?" Umiling si Tristan. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang nararamdaman niya. Pero isa lang ang mahalaga sa kanya. Si Catriona ay isa sa pinaka-importanting tao sa buhay niya. Hindi niya kayang mawala ito sa kanya at hindi niya rin hahayaan na mangyari yon. "That's not important. One thing is for sure. She makes me happy." "Ngayon lang ako naging ganito kasaya, Jax." Tila may mapangasar ng ngiti si Jax sa kanya. "Hindi po bagay ang magseryoso sa'yo, sir." Natawa siya sa tinura nito. The great playboy and CEO of Lumina Essence is in love with his private escort. Biglang naitikom ni Jax ang kanyang bibig na ma-realize ang nasabi niya. "That's not a good joke, Jax," aniya habang matalimang tingin sa kanyang assistant. "Sorry sir, mukhang sumobra ata ako sa sinabi ko." Naging seryosong ekspresyon ni Tristan. "That's why I don't want to expose her now until the scandal video is deleted."
Malalaman ng lahat na si Catriona ang babaeng kasama ko sa video. And I hope na makalimutan na ng lahat ang tungkol sa skandal. Walang makakaalam na siya nga ang babaeng yun. Malabong kuha't hindi kitang mukha niya, sagot ni Jax. But her hair and body, malalaman nila na siya yun. I'm not afraid of what will happen to me after that scandal. I'm really afraid for her. Natatakot siya para sa kalagayan ni Catriona. Alam niya matapang ito, pero sa ganitong kalaking scandal at issue, baka hindi niya kayanin. Nabura na siguro lahat ng kopya. Let's hope na wala na talagang isyung yun. Ikaw ba, kaya mo ba siyang protektahan sa lahat? Sa harap ni na Doña Lumina at ng daddy mo, kaya mo bang ipagtanggol si Catriona? Tandaan mo, hindi madaling matanggap sa lipunan natin ang klase ng trabaho niya. Nakakababayo ng dignidad. Maraming pwedeng manghamak at kumutya sa kanya. Mahabang litanya ni Jax. I know, Jax, and I'll make sure that the videos are all deleted. Wala nang kopyang lalabas. At gagawin ko lahat para ipagtanggol siya. Paninigurado niya. Tanggap niya si Catriona, ano man siya at kung sino siya. Kahit ano pa ang naging klase ng trabaho nito noon, hindi na mahalaga sa kanya yon. Para sa kanya, malinis na babae si Catriona. Siya ang lalaki na kauna dito. At walang sinuman ang makakapilit sa kanya na isipin kung anong nakaraan nito. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan na nasa kanya si Catriona at walang makapipigil sa kanya na ipaglaban ito sa lahat ng taong gusto siyang saktan. Papa, he refused to talk to me. His assistant called me at may emergency meeting daw si Tristan. Alam ko namang iniiwasan niya lang ako makausap kaya na-cancel niya ang appointment ko, sabi ni Madeline. Kakausap lang niya sa assistant ni Tristan at sinabi nga nitong na-cancel ang appointment niya. Akala niya magkakausap na sila ni Tristan ngayon at masasabi niya ng tungkol kay Mariska. Ngunit gumuhong inaasahan niyang makakaharap silang dalawa. Ngayon alam na niyang may galit pa rin sa kanyang binata kahit na 7 taon nang lumipas. Ano na ngayon ang gagawin mo? Sa mansyon na lang ng mga Hale mo siya puntahan. Malapit ka naman sa ina ni Tristan. Gustong gusto ko rin ni Lumina para sa anak niya. Mungkahi nito sa kanya. Hindi po, Papa. Gusto ko pong si Tristan munang makausap bago ako pumunta sa mansyon at makipag-usap kay Doña Lumina. Ano nga bang totoong intensyon mo, Madeline? Ang akala ko kasi ayaw mo nang bumalik dito sa Pilipinas. Sabi mo noon, gusto mo nang kalimutan ang mga nangyari. Naguguluhan ako. Alam ko na kailangan ni Mariska ng ama, pero gusto ko makumpirma kung si Tristan ba talagang ama ng anak mo. Mahabang litanya ng papa niya. Saglitan na tahimik si Madeline. Si Tristan lang naman po ang huling nakarelasyon ko bago ako umalis. Matama na pinagmasdan siya ng ama. Pa, kausapin mo si Tristan. Makikinig siya sa'yo. Sabihin mo lang po na gusto kong makausap siya ng masinsinan. Kahit na saglit lang, para kay Mariska. Pakiusap niya. Tanging sa papa niya naniniwala si Tristan. Simula nang maghiwalay sila ay hindi na siya pinapakinggan. Ginawa niyang lahat upang bumalik si Tristan sa kanya. Pero sarado ng isip nito at hindi siya kayang patawarin. Titignan kong magagawa ko, anak. Ayoko mangako sa'yo na makikinig si Tristan sa akin. Hanggat maaari, ayaw ko sana makialam sa problema niyong dalawa. Pero para kay Mariska, sa apo ko, susubukan ko. Napangiti si Madeline. Salamat po, Papa. Matama na naghihintay si Catriona kay Tristan. Bihis na siya at ready to go. Ngunit wala pang binata. Hindi pa ito nakakauwi galing sa kumpanya. Ang usapan ay 7:00 ng gabi. Maaga pa naman siyang nag-ready. Excited pa naman siya sa gabing ito. Suot niya isang blue dress na may habang hanggang sakong. Bukas ang likod at balot sa harapan. Binigayan niya ito ng black heels. Simple lang din ang makeup niya at naipusod ang buhok. Ang ganda mo ngayon, anak. Puri ni Nanay Tess. Nahihiyang nginitian niya ang ginang. Salamat po, Nay. Iha, sigurado ka bang iiwan ka na namin? Pwede pa naman kaming maghintay ni Mel hanggang makauwi si Tristan. Paniniguradong tanong ni Nanay Tess. Opo, Nanay Tess. Hintayin ko na lang po si Tristan. Sagot niya. Nagkatinginan ang mag-asawa. Alam niyang may alinlangan ang dalawang matanda. Ayaw siyang iwanan hanggat wala siyang kasama sa bahay. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Paniniyak na dugtong niya.
Ang sa amin lang ay mas mainam na iwan ka namin nandito ng asawa mo dahil delikado para sa'yo na walang kasama sa bahay. Lalo na, wala tayong bantay sa labas, sabi naman ni Tatay Mel. Naiintindihan niya ang sentimiento ng mag-asawa. Nag-aalala lang sila sa kanyang kaligtasan. Okay lang po talaga ako, paniniyak ni Catriona. Wala silang dapat na ipangamba. Walang gagalaw o magtatangkang manakit sa kanya sa loob ng rest house. Nakatagal nga siya nang walang kasama noon hanggang ngayon pa ba? O sige iha, aalis na kami ng Tatay Mel mo. Kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang tumawag. Madali ka lang naming puntahan dito, bili ni Nanay Tess. Tumango nakangiti si Catriona sa ginang. Hinawakan pa na matandang babae ang kamay niya bago tumalikod sa kanya. Naiwang mag-isa si Catriona sa bahay. Naupo siya sa sofa at tinitigan ng kanyang phone. Sabi ni Tristan, tatawagan siya nito pagkarating sa kumpanya. Pero lumipas ang mahabang oras, hindi naman to tumawag. Nag-aalangan din siyang tawagan ng binata. Baka ano pang isipin nito. Naintindihan din niya kung makalimutan siya ni Tristang tawagan. Sa dami ng trabaho nito bilang CEO, baka nga hindi na nito naalala siyang tawagan. Isa pa ayaw rin niyang istorbohin nito habang nagtatrabaho. Halos araw-araw naman sila magkasama sa bahay. Hay, magbibihis na lang kaya ako, nausal ni Catriona sa malalim na bumuntong hininga. Isang oras na ang lumipas pero wala pa rin si Tristan. Tinanggal na ni Catriona ang kanyang heels. Inaantok na rin siya kaya nahiga sa sofa. Siguradong gigisingin naman siya ng binata kapag nakauwi na ito. Magandang gabi Tristan, salamat at pinagbigyan mo kong makausap ka. Nakangiting sabi ni Hiner habang nakatayo at nakatingin sa binata. Nilahad niyang kamay para makipagkamay. Napilitan namang tumayo si Tristan at tinanggap ang pakikipagkamay ni Hiner Guevara. Good evening din po Mr. Guevara. Have a seat. Alok niya sa ama ng kanyang dating nobya. Sa isang restaurant, pinili ni Tristan na makipagkita kay Hiner Guevara. Ayaw niya sa kumpanya sila magkita at makita ng iba nang muling may ugnayan siya sa pamilya Guevara. Nang makaupo sila, mataman siyang pinagmasdan na lalaking kaharap. Halata ng tanda nito pero siya pa rin ang ama ng babaeng minsan niyang minahal. Masyado namang formal ang tawag mo sa akin. Papahinar na lang ulit. Yan naman ang tawag mo sa akin nung kayo pa ni Madeline. Sabi nito. Napatikim si Tristan. Do you want something to eat or do you prefer coffee or juice? Tanong niya. Coffee na lang, hindi rin naman ako magtatagal. Tumango si Tristan at napalinga sa paligid para maghanap ng waiter. Waiter, tawag niya at agad namang lumapit ang staff. Yes sir. 1 black coffee, no sugar and whiskey on the rocks. Utos niya. Pagkatapos niyang mag-order agad na umalis ang waiter. Alam mo pang gusto kong kape, Tristan, sabi ni Hiner na bahagyang ngumiti. What do you want us to talk about? After all these years, 7 years maybe, ngayon lang kayo ulit nagpakita sa akin, Mr. Hiner. Sa miryosong mukha ni Tristan habang dahan-dahang sinandal ang likod sa upuan. Hindi inaalis ang tingin kay Hiner. May bahagyang lamig sa boses niya. Ramdam ang distansyang matagal nang namagitan sa kanila. Hinilot ni Hiner ang sariling daliri bago bumuntong hininga. I know, I have no right to show up just like this. But I need to talk to you. It's about Madeline. Napakurap si Tristan ngunit nanatiling matigas na ekspresyon sa mukha niya. What about her? Tanong niya, bahagyang lumalim ang boses. Nag-set siya ng appointment para sana kausapin ka. Pero ikaw mismo nag-cancel. Hindi naman kita masisisi kung kaya mo na makita o makausap ang anak ko. Wala na po kaming dapat pag-usapan ni Madeline. Whatever happened in the past, hanggang doon na lang. Besides, I'm sure na mas maayos ng buhay niya ngayon. Sagot ni Tristan. Napayuko ang matandang lalaki. Tila may gusto pa rin itong sabihin sa kanya. Alam kong matagal mo nang sinara ang pintuan para sa kanya. Pero gusto kanyang makausap, Tristan. Mahina, ngunit puno ng pakiusap na sabi ni Hiner. Isa lang, isang pagkakataon para marinig mo siya. Napapitlag ang panga ni Tristan, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa loob-loob niya, hindi na niya alam kung may saysay pang magiging pag-uusap nila ni Madeline kung sakali. Hindi po ko sigurado kung may maibibigay pa akong sagot na gusto niyang marinig. Sagot niya sa mababang tono. Pero kung yun lang ang dahilan ng pagpunta niyo rito, para kumbinsihin ako. I'm sorry Mr. Hiner, but I can't promise anything.
Hindi mo kailangang mangako, just hear her out. Pagpupumilit ng matanda. Alam kong hindi mo siya kailangang intindihin. Pero Tristan, kahit ngayon lang, bigyan mo siya ng pagkakataon. Mr. Henner, kung ipipilit niyo pang gusto niyong mangyari, mas mabuti pang pati kayo, hindi na rin kausapin. Nag-aaksaya lang ako ng oras sa walang saysay na pag-uusap na ito, madiing sabi ni Tristan. Kinuha niyang baso ng whiskey at ininom ito. Tristan, please, bigyan mo lang si Madeline ng isa pang pagkakataon. Pakinggan mo lang siya, isang beses na lang. Kapag narinig mo ng lahat ng gusto niyang sabihin, alam kong hayaan kanyang makapag-isip-isip. Napatiim si Tristan at hindi umimik. Nag-aaksaya lang talaga ako ng oras dito. Sabi niya at kumuha ng pera sa wallet niya. Iniwan niya yon sa ibabaw ng lamesa at saka biglang tumayo. Aalis na sana siya. Maya na kayo ni Madeline. Natigilan siya sa sinabi ni Hiner. Saglit siyang napapikit bago dahan-dahang ibinaling ang tingin sa matanda. Anong sinabi niyo? Mahinahon pero matalim ang boses ni Tristan. Napalunok si Hiner at tumingin ng diretso sa binata. Maya na kayo ni Madeline. May naging bungang inyong pagmamahalan at gusto kanyang makilala. Bumigat ang dibdib ni Tristan. Hindi siya kaagad nakakilos pero ramdam niyang bigla ang pagsisikip ng paligid. You're lying. Hindi ako magsisinungaling sa bagay na ito. Nanginginig ang boses ni Hiner. Kung hindi mo ko kayang pakinggan, siya naman lang siya. Nanigas ang panga ni Tristan. Hindi niya alam kung magagalit siya o matatawa sa sinasabi ng matanda. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na siya muling maniniwala sa mga kasinungalingan ni Madeline. Minsan na siyang niloko ng dating nobya. Magpapaloko pa ba siya ngayon? Maawa ka Tristan, kahit naalang-alang na lang sa anak ninyo. 7 taon din ang nawala sa kanya para makasama ka. Huwag mong hayaang sayangin ang panahon na nawala sa inyo. Pagmamakaawa na matandang lalaki sa kanya, naging matigas ang puso ni Tristan. Tumalikod siya kay Hiner at walang paalam na umalis. Hindi dumiretso ng uwi si Tristan. Sa halip ay pumunta ito sa isang bar kasama niya si Jax na nakaupo, hindi kalayuan sa kanya. Ganito palaging ginagawa ng binata sa tuwing masama ang loob. Gusto niyang hayaang lunurin sa alak ang sarili para makalimutan saglit ang nararamdamang sakit. Shit, 7 years. After 7 years, sasabihin niyo sa akin na may anak kami. Ano bang akala nila sa akin? Tanga? Mga sigaw ni Tristan. Hinayaan naman ni Jax ang amo na isigaw ang galit sa puso. Niloko ako. Minahal ko siya. Higit pa sa buhay ko. Ibinigay kong mundo ko sa kanya. Pero gago, sinaktan niya lang ako. Ginulo niyang kanyang buhok sa kamalakas na inampas ang lamesa. Kinuha ni Tristan ang isang bote ng beer at nilaklak yun. Gulo-gulo ang kanyang buhok at tinanggal ang 4 na botones ng kanyang polo. Pagkaubos ng laman ng bote, malakas na binato ni Tristan to sa sahig. Lalapit sana ang waiter pero pinigilan to ni Jax. Hayaan mo siya, bayad naman ang buong bar at kung meron pa siyang masisirang gamit, pakikwenta na lang at dalhin sa Lumina Essence ang resibo. Sabi ni Jax. Sige po sir. Yumuko ang lalaking waiter at bumalik sa dati nitong pwesto. Tumayo si Tristan, muntik pa itong matumba dahil sa sobrang kalasingan. Nagsimula nitong maghubad ng kanyang polo. Sinubukan din itong itaob ang lamesa. Nagkalat ang basyo ng bote ng beer sa sahig. Nanonood lang din si Jax sa amo na nagwawala na. Dam, may anak ako. Tinago niya sa akin yun sa loob ng 7 taon. Tapos gusto niyang maniwala ko sa kanya? She's a liar. Sinungaling talaga siya. Napahiga si Tristan sa malamig na sahig ng bar. Patuloy na sinisipang mga silang naaabot ng kanyang paa. Hindi na nakatiis si Jax. Nilapitan niya si Tristan at paglapit, umupo siya bago malakas at tinapik sa balikat. Nagmulat ng mata si Tristan. Bakit? Let's go home. Iuwi pa kita sa Batangas. You forgot someone is waiting for you at home, sagot ni Jax. Napangiti ang binata. Yeah, my beautiful Catriona is waiting for me. I am going to ruin her life. Masasaktan ko rin siya, Jax. Now get up. It's too late. Malayo pang Batangas. Sinanyasan ni Jax ang waiter na lumapit at agad naman tong tumakbo palapit sa kanya. Nagtulungan sila upang akayin si Tristan patayo. Kung si Jax lang mag-isa, hindi niya kakayanin ang bigat ng binata. Jax, I want to drink more. Hindi pa ako lasing, reklamo ni Tristan. Pilit na kumakawala sa pagkakahawak nila ng waiter. Tama na Tristan, hindi mo na kaya, sagot ni Jax. Mahigpit na inalalayan to.
pero tila walang balak na sumuko si Tristan. Pilit niyang inaabot ang lamesa sa tabi. Hinahanap ang bote ng alak. Napailing si Jax bago mabilis na sinenyasan ang waiter. Tara na, bago pa tumagwala ulit. Aniya. Hinihila na si Tristan palabas ng bar. Lula ng kotse ni na Tristan at Jax, lasing na lasing si Tristan. Nakailaylay ang ulot, nakatulog na sa sobrang kalasingan. Napapailing na lang si Jax tuwing mapapalingon siya sa kaibigan. 3 oras ang binyahe nila bago makarating sa Batangas. Pagdating sa rest house, inalalay ni Jax si Tristan. Papasok sa loob at nagtaka siya nang makitang hindi nakalakang pinto. Pagpasok niya, bumungad sa kanya si Catriona, tulog na tulog sa sofa. Jax, give me more drink. Biglang bulalas na lasing na si Tristan. Napabuntong hindi nga si Jax habang inaayos ang pagkakaalalay sa kaibigan. Seriously Tristan, hindi mo na nga kaya maglakad ng maayos? Gusto mo pang uminom? Dahil sa ingay nila, gumalaw si Catriona. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Bahagyang nagunat bago napakunot noo siya nakita niya. Si Tristan, lasing na lasing, nakasandal kay Jax. Ano to? Mahina niyang tanong habang pinapahiran ang inaantok pang mga mata. Jax, ano nangyari sa kanya? Napailing si Jax. Nagpakalunod sa alak ang boyfriend mo. Ngayon tulungan mo ko bago pa siya tuluyang mahulog sa sahig. Hindi malaman ni Catriona kung anong uunahin. Halos mataranta siya sa narinig mula kay Jax. Agad siyang lumapit kay Tristan at tinakbay ang kamay sa balikat nito. Sa kwarto, dalhin natin siya sa kwarto niya. Aniya, bahagyang nahihiya sabihin kwarto nila. Pagkarating nila sa loob ng kwarto, inihiga nila si Tristan sa kama. Umuungol pang binata habang pikit ang mga mata. Salamat sa paghahatid kay Sir Tristan, nahihiyang sabi ni Catriona. Natawa ng mahina si Jax. Huwag ka nang magkunwari sa akin. Alam kong lahat. Assistant ako ni Tristan Hale. At walang nakakaligtas sa akin tungkol sa nangyayari sa buhay niya. Napayuko si Catriona ng ulo, nahihiya siya nang may alam pala si Jax sa kanila ni Tristan. Catriona, aalis na ako. Huwag mo na akong ihatid sa pintuan. May susi ako ng rest house. Ikaw nang bahala kay Tristan. Huwag kang mag-alala tungkol sa relasyon ng amo natin. Makakaasa ka. Hindi malalaman ng iba. Paniniguro ni Jax. Inangat ni Catriona ang ulot, pilit nang umiti kay Jax. Salamat ulit. Ingat ka sa pagdidrive. Tumango si Jax bago lumabas ng kwarto. Naiwan si Catriona, nakatingin kay Tristan. Mahimbing na itong natutulog at malakas na humihilik.